First Corinthians chapter 11. Okay. Pag-aaralan po natin ngayon yung time na nagkaroon ng pandemic, no? O epidemic doon sa Bible. Anong nangyari? Paano ba nilang hinarap ito? Kasi dito tayo sa pandemic eh. Paano bang ginawa ng Bible ang bili ng Diyos pagdating sa pagka may pandemic? Actually, hindi naman worldwide itong dumating sa Egypt, no? Yun yung time na dumaan ang mga Egyptians sa parang pandemic. Hindi pandemic kasi hindi naman worldwide eh. Ngayon, ano nangyari sa kanila? Paano pinoteksyonan ng Diyos yung mga Israelita at ano nangyari? Ay sa time po na na dumarating yung nagkakaroon po ng kamatayan, ganito, nagkakaroon ng salanta ng sakit. Ay sa Bible po, ito yung time na nangyari ito. Yung sinasabi ng Diyos na i-release mo ang mga Israelita, no? I-release mo ang bayan ko. Ngayon, ayaw ni Paraon, ayaw ng Egypt, ayaw ng hari, no? Yung Paraon ang tawag dun. Alam niyo mga kapatid, darating at darating ang pandemic sa personal na buhay ng isang tao hanggat hindi niya nire-release ang kalooban ng Diyos. Maaring anak mo to, maaring plano mo to, maaring magulang mo to, o maaring anything na sinasabi ng Diyos na i-release mo, ibigay mo sa akin ang bagay na ito, no? Hinihingi ng Diyos itong bagay, itong tao na ito, yung personal na plano mo, ibigay mo sa Panginoon. Yung time na hinihingi ng Diyos na sundin mo ang kalooban ko, no? Something na similar na ganyan. Kapag nandun po yung hindi natin natatamaan yung kalooban ng Diyos, no, na andun yung kinikip-kip natin, hino-hold natin yung ayaw mong pakawalan. Hindi po natin maiwasan na darating talaga na minsan may mga dumarating na hindi magandang bagay sa buhay mo na akala mo ang diablo, pero totoo hinahadlangan na ng Diyos yung protection sa'yo. Bakit kasi? Hindi mo kasi ma-release yung hinihingi ng Panginoon. Yan po nangyari kay Jonah, na dahil lang sa pagtakas niya, alam niyo, nasa paligid niya na nagulo at kailangan siyang i-release, ibalik sa Diyos. Ayun, tinapon siya sa dagat. At doon lang nagkaroon ng kapayapaan yung paligid niya. At dito po sa atin, whenever na dumarating po yung time na hino-hold mo yung plano ng Diyos sa buhay mo, ang gusto ng Diyos gumanyan ka, ang gagawin mo naman ay gaganon ka. Every time napipigilan mo ang kalooban ng Diyos, yung hindi mo ipapatupad. Actually po, hindi naman ng Diyos ang magtutulak sa iyo. Bakit? Kasi sabi niya, humble yourself, and in due time He will lift you up. Humble yourself. Ikaw ang magpapakababa. Ikaw ang susunod. Ikaw ang mag-i-initiate ng pagsunod sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, darating ang blessing. Darating yung release. Darating yung kasaganahan na magiging mas masarap mabuhay, no? At ito po yung time na sinasabi niya kay Paraon, pakawalan mo. Bitawan mo yung bayan ko. I-release mo yung bayan ko. Ngayon, ayaw niya. Sunod-sunod po yung mga problema dumating kay Paraon. At na matatagpuan mo nga na ang nagiging kalaban mo na rito ay ang Diyos. At nung time pong yun, kailangan pa ng maraming palo o maraming mga yung mga hindi maganda nangyari bago makahalata si Paraon na hindi niya kaya. Ngayon, nung pinakalas na, tingnan niyo po, no, yung kadiliman, yung kuto, yung palaka na pinakawalan, na sumpa, no? Wala naman namatay doon eh. Kumbaga, hindi nakakamatay yun eh. Kumbaga, magulo lang sa buhay. Magulo. Na isipin mo sa kabilang dako,
ang liwaliwanag, sa kabilang dako, brownout. Wala silang kuryente. Alam kasi ng Diyos kung sino yung pipigilan niya ang blessing at saka yung i-release niya ang blessing. Ngayon, wala namang namatay dun eh. No? Kung meron man, eh, napakakaunti lang dahil milyon-milyon po ang pinag-uusapan nating mga tao rito. Wala naman akong alam na namatay dahil ang brownout eh. Maliban lang siguro kung nadulas siya o ano. Pero, hindi katulad yung last na sumpa na dumating sa kanila. Yung pinakawalan po, eh, yung kamatayan. At ito po yung nangyari noon, na sabi niya gano'n, darating ang anghel ng kamatayan. Ito pong anghel ng kamatayan, walang pinipili ito eh. Kahit na tao o hayop, pag dinaanan niya, mamatay. Ay, ang kamatayan po, na ang sa Bible kasi ang tinutukoy na kamatayan ay yung malayo ka sa Diyos, no? Yung physical death ay hindi po kinoconsider ng Diyos na spiritual death yan. Yung physical death, kasi kung hindi ka abutan ng rapture, lahat dadaanan mo, lahat dadaan dyan, excuse me. Kung hindi ka abutan ng muling pagbalik ng Panginoon, lahat ng tao dadaan sa kamatayan. No, eh, maaaring hindi lahat mangyari sa iyo yung magkaroon ka ng 10 pajero, no, sobrang yaman. Pwede ka mangarap pero hindi wala tayong kasiguraduhan na makukuha mo yung malalaking mga sobrang laki ng pagpapala na sobrang yayaman ka. Pero po natin dadaan doon sa kamatayan at ang way para manalo tayo sa kamatayan ay pagandahan ito. Yun lang. At yun po ang ministry na ibigay sa atin ng Diyos na sabihin natin sa tao para paghandaan ito. Sabihin natin, may mga nagkakasakit po, nananalo sa sakit. No? May mga tao pong dinadaanan ng mga sakit, pero nananalo sila. Meron din namang hindi. Ngayon, eh, pwede mo mapanalunan yan, kahit nga sabihin natin yung dengue, pwede mo mapanalunan yan. Sabihin natin yung cancer, pwede mo mapanalunan yan. Pero yung kamatayan, the only way na mananalo ka rin ay kapag napaghandaan mo. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Kaya alam ni Jesus yan eh. Kaya nga bumaba siya rito para manalo tayo sa kamatayan. No, na kahit mamatay ka, eh, save ka. No? Save ka. Yun ang isang dahilan kung bakit nagtatayo tayo ng simbahan, na nagsoul winning tayo, dahil yun ang pinakamahalaga eh. Yung kaligtasan ng tao na pagka dumating siya sa time na yun na lahat ay dadaan dito, eh, naka-ready po siya. No? Sabi nga kanina, ang way lang para manalo ka sa kamatayan ay kapag napaghandaan mo ito. Eh si tatay ko po, si nanay ko, kahit yung lola ko, yun yung time na andun ako eh. Na yung ibang kamag-anak namin hindi, wala po ako sa tabi nila, pero yung si tatay ko, si nanay ko, lola ko, ay physically present ako nung nangyayari to, no? Pero ang maganda po rito, no, although inilalaban ko talaga, no? Inilalaban ko na kung maaari dagdagan mo pa Lord ng 1 taon, ilang taon, 10 taon. Pero kapag dumating ka na ron sa parang sasabihin ng Diyos na sa akin naman siya, no? Eh safe pa rin, no? Nanalo pa rin. Yan ang sinisigaw po ni Pablo na sabi niya gano'n, no? Asan ang kamandag ng kamatayan? Bakit? Kasi yung mga namamatay po nung unang panahon ay bumababa doon sa Hades, no? Sheol, kung tawagin nila sa Hebreo, doon sa impyerno. Pero dahil lang kay Kristo, hindi na sila pwedeng hilahin ng gravity ng impyerno, no? Kasi mayroong batas ng kaligtasan na pag tinanggap mo si Jesus, hindi ka maapektuhan ng gravity ng impyerno, akit ka sa langit. No? At yun ang pinakamaganda po. At yun ang dahilan kung bakit patuloy tayo na nagle-labor, nagtatrabaho, gumagawa ng lahat ng pwede nating gawin para yung mga tao maiakit natin sa langit. No? At ito po, dito po tayo sa topic ng ano nangyari noon, nung time na may pandemic na nagkakaroon po ng maraming kamatayan.
Ito po yung sinabi ng Diyos, no? Siguro lagyan ko muna ng konting foundation. Alam niyo po, pwede mong ipag-pray ang mga tao na gumaling sa sakit. Yes, pwede. Maliban sa time na. No? Time na. Marami pong kwento sila Kenneth Hagin, kahit si Benny Hinn, at saka yung iba pong mga teachers natin na nung time na pinagpe-pray nila, yung taong ito, makakarinig sila ng boses na ang sabi, release him. No? Release him. Sinasabi ng Diyos na ipakawalan nyo na. At naalala ko po yung isang time na kinausap po ng Diyos yung ano bang tawag dun sa magulang ng asawa mo? Biyanan. No? Nasa coma yung biyanan ni Kenneth Hagin at pinagpe-pray niya. Ngayon, sabi niya gano'n, Lord, buhayin mo siya. Bigyan mo pa ng ilang taon. Pero nagsalita po ang Diyos sa kanya. Sabi ni Jesus, release mo na siya. Ibigay mo na siya sa akin. Ngayon, sabi niya gano'n, sige Lord, i-release ko na yung biyanan ko, pero bangunin mo muna siya, gisingin mo muna siya para makausap pa namin. At hindi pa natatapos yung prayer ni Kenneth Hagin, biglang dumilat po yung biyanan niya na nasa coma na. At hinawakan po yung kamay ni Kenneth Hagin na ganyan. Sabi niya, namamatay na ata ako. Sabi niya gano'n. Sabi ni Kenneth Hagin, mag-relax lang po kayo sa Panginoon. Alam niyo, naabutan pa siya nung mga kamag-anak niya na nagdatingan, nagkantahan pa sila. Pero pagkatapos po nun, unti-unti na siyang kinuha ng Panginoon. Bakit po? Kasi ang ultimate healing ay yung na kay Lord ka. Yung minsan gusto natin talaga na mabuhay pa eh. Ganun. Tama lang. At kung ako sa inyo, kapag meron kayong mahal sa buhay na dumadaan sa ganito, ilaban nyo. Ipag-pray nyo, ilaban nyo. Pero ang ultimate healing po ay yung na kay Lord siya. At dito po sa time ng Bible na dumating yung pandemic, may pinagawa po ang Panginoon para malabanan natin to kung hindi mo pa time. No? Na nagkaroon po ako ng time na makausap po yung ibang mga pumanaw na alam mo kukunin na at meron namang hindi. No? Hindi pa time. Kung hindi pa time, pwede mong hilingin sa Panginoon. No, na minsan nga kahit time na katulad ng Hezekiah, sabi ng Lord, time na para umuwi ka. Pero binigyan pa siya ng additional na 15 years. Ngayon, yung iba naman, time na, minsan sabihin ng Diyos, akin naman siya. So, punta po tayo rito. Yung time ng pandemic, as long as hindi mo pa time, meron kang right na i-claim o ipaglaban ang kalooban ng Panginoon na pabubuhay pa ako. No? Yan. Ito nga nakaraan, nung time na na-hospital po ako. Alam niyo mga kapatid, ayon doon sa mga panaginip, mamatay na ako. No? At kinausap na sila ng Diyos, binigyan na sila ng Diyos ng panaginip na ipag-pray daw ako. Bakit? Alam na Diyos, siguro hindi ko kakayanin yung sakit. No? Pero hindi pa kasi time No? Siguro marami pa, mahaba pa yung pinapagawa ng Panginoon sa akin, kaya pwede pa mabuhay. Pero kung time mo na, mauna ka na magse-celebrate. No? Ay okay po. Dito po sa Bible, meron pong pinagawa ang Diyos during time ng darating ang salanta ng kamatayan. Yung time po dun sa Egypt, ang unang-una pong pinagawa ng Diyos sa kanila ay yung sa bawat bahay, no, kasi darating ang anghel ng kamatayan. At ulitin ko po, walang sinisino tong anghel ng kamatayan na to Either tao or hayop, basta panganay. Basta panganay, kukunin. No? Kukunin. At ito po ay bunga ng katigasan ng ulo. Alin? Yung ayaw mong i-release ang gusto ng Diyos. Ayaw mong i-release ang kalooban ng Diyos. Yung pinipigil mo
may pananagutan po tayo riyan. Okay. Number 1 po ay yung dugo, no? Ang sabi po ng Biblia, yung dugo nung hayop na yon ay ilagay mo sa pintuan, no? Pasign na pa-cross yan. Ilalagay mo siya. Tapos sabi niya ganoon, siguraduhin mo na habang nilalagay mo yan, walang tutulo. Ibig sabihin, walang tatalsik na dugo. Na kailangan bigyan mo ng ingat na walang tatalsik na kapiranggot na dugo, no? Na very precious po ang dugo na to, at ilagay mo ito na sa sign na sa bawat pinto na pa-cross. Ngayon, alam nyo, dumaan yung anghel ng kamatayan eh. Alam nyo mga kapatid, wala siyang pakialam kung sino yung tao doon sa loob. Wala siyang pakialam kung worthy, kung mabuting tao, masamang tao yung nandun sa loob, basta ikaw ay nakukobera ng dugo ni Jesus. Ang irerespeto niya hindi yung ikaw, hindi ikaw, kundi yung dugo na nakapahid sa iyo. At tayo po ay nahugasan ng dugo ni Jesus. At yun ang isang dahilan kung bakit andun pa rin yung pag-iingat ng Panginoon sa atin. No? Ay mai-share ko lang po sandali, no. Alam niyo ang tatay ko nung namatay siya. Sabi ko nga nung time na yan na stroke siya noon, may sakit na nga siya noon, na stroke siya noon, at ang lumalabas po sa bibig ko, sabi ko, Lord, kung pwedeng ako na lang ang magkasakit, na kunin ko na lang yung sakit niya para ako na lang ang magtitiis, ako na lang ang lalaban. Kasi tatay ko nervyoso At ayaw namin magkakasakit ang tatay ko. Bakit? Kasi kapag nagkasakit yan, kumbaga, parang mahirap niyang labanan. Yung mga nakaraan pong mga sakit niya, yung tumor niya napagtagumpayan niya pero ito yung last, hindi na Pero sabi kong gano'n Lord, kung pwedeng ako na lang, ibigay mo na lang sa akin to para ako na lang ang lalaban para sa kanya. Alam niyo po, nakarinig po ako ng boses. Ang linaw-linaw ng boses. At ang sabi po ng boses, kinuha ko na yan. No? Kasi ako gusto kong kunin na Lord, bigay mo na lang sa akin para ako na lang ang lalaban. Pero sabi po nung boses, kinuha ko na yan. Napatahimik po ako No? Kaso ang may confession po kasi ang tatay ko hanggang 70 lang siya. Na yun lagi yung lumalabas sa bibig niya na ilihim po niya sa amin yun na hanggang 70 lang ang edad niya. At I think 71 namatay ang tatay ko Pero sa kabila po nun, so save si tatay. No? Ay pagkaraan po ng dalawang taon na nakausap ko siya. No? Sa pamamagitan ng pangitain. At may bilin po si tatay ko nun. Hindi po ako pumunta sa espiritista o sa medium para kausapin po yung si tatay ko dahil binabawal po ng Diyos yan ang problema po, kumbaga, hindi naman problema ko, kundi si tatay ko nakipag-usap sa akin Ngayon, si Jesus ganun din, si Moses, no? Si Moses, patay na si Moses noon pero bumaba si Moses, kinausap siya. No, si Elijah, yung mga nasa langit, sila ang nakipag-usap. At yung time na yun, nakipag-usap ang tatay ko sa akin sa isang pangitain. Supposed to be, pupunta ako ng Batangas noong time na yun. Kaso, hindi po natuloy, nagkaroon po ako ng pangitain. At may sinabi po si tatay ko sa akin, no? Sabi niya, yung mga kapatid ko. Yun ang sinasabi niya, yung mga kapatid ko na hindi na nagsisimba. Buhay pang nanay ko noon, sabi niya, sabihin ko sa nanay ko na yung mga kapatid ko, no? Mahal nila ang pamilya nila rito sa lupa. Pwede ba yun? Kahit na patay na sila, ando pa rin yung pakiramdam. Sabi niya gano'n, ang pag-ibig hindi mawawala yan. Yung faith mawawala, yung hope mawawala, pero ang love, magpapatuloy. At yun po yung bili ng tatay ko sa akin noon, na sa isang pangitain. I think na kung matatandaan ko po ito, kasal po ni Glenda. Na hindi kami nakarating ni Simon noon, dahilan sa, may nangyari po sa akin noon. Okay, so sa nanay ko naman, nung namatay po si nanay ko,
Alam niyo, kahit na ano na eh, nasabihin natin, wala na siya, pero andun po yung napapanaginipan, tapos yung bilin. Yung bilin. No? Eh, ano ba yung bilin niya? Yung kapatid ko na naman. No? Eh, bakit ganun? Ang tagal na. Time pa ng tatay ko. Eh, time pa lang, tapos nung ano, nanay ko naman, eh, pakisabi nga sa katabi, depende yan sa tigas ng ulo ng kapatid mo. No? Dahil hindi naman ang Diyos ang problema eh. Hindi yung ako ang problema po yung si Paraon. No, may mga kapatid po kasi tayo kasi tigas ng ulo ng ni Paraon eh. At siyempre, alam natin ang pupuntahan nun. Kaya, pero ang Diyos po ay matyaga. Kaya nga, dito po, ang ginawa ng Diyos, sabi niya ganun, yung dugo, no? Ilagay mo yan. Make sure po sa time na ito na tayo po ay nakokoberan ng dugo ni Jesus. No, na hindi tayo maalis sa proteksyon ng dugo ni Jesus. Eh, ano nga ba yung protection po para mag-stay ka sa dugo ni Jesus? Eh, yung make sure na nandun ka sa kalooban niya, hindi compromise, na hindi yung permissive will. Kasi alam niyo mga kapatid, kapag ka nandun ka sa permissive will, pwede kang pasukan pa rin ng kaaway. No? Na kumbaga, pinapayagan ka na lang ng Diyos kasi wala na siyang magawa. Pero yan ba ang gusto ng Panginoon sa'yo? No? Yan ba ang kalooban ng Diyos sa'yo? At dito po sa Bible, ito yung sinasabi niya sa atin. No? Dapat nandun ka sa covering ng dugo ni Jesus. Eh, yung covering po ni Jesus nandito, ngayon, ikaw ang pumunta ron. Hindi yung sumusunod-sunod na lang kung saan mo gusto, susunod ang dugo ni Jesus. Kapag pupunta ka dito, susunod ang dugo. Hindi. Magstay ka sa kalooban ng Diyos. At nandun po, makakasiguro po tayo na maingatan tayo ng Panginoon. No? Eh, sinanay ko po, tatay ko po namatay. Ang lola ko po namatay. Pero kahit ganun po, save sila. No? Save sila. Nalala ko nga po nung time na yung sinanay ko ay nasa coma na. Pero hindi ko alam kung coma yun kasi kapag kakalabitin mong ganun, eh, yung mata niya medyo dumidilat ng kaunti. So nagre-respond siya. Nga lang, naka-oxygen siya. Eh, yung time na yun, naitutuloy ko na lang mamaya. Okay, so make sure nandun ka sa ilalim ng dugo ni Jesus. Bakit? Kasi ulitin ko po, nung dumating po yung kamatayan, wala siyang pakialam kung sino yung nandun sa loob. As long as nakokoberan ka ng dugo ni Jesus, andun po yung pag-iingat ng Panginoon sa'yo. No? At pangalawa po, may pinagawa po ang Diyos sa kanila. Ano po yun? Nag-communion sila. No? Ito po yung isang bagay na nakalagay po rito sa Psalms 105, no? Psalms 105 verse 37, ang sabi niya ganun, mayroong nangyari sa kanila na sa pagkain ng communion, lumakas sila. Nawala ang mga sakit. No? Nawala ang mga sakit. Nung time na kinain nila to, ordinaryong pagkain lang naman ito. Mabibili nga lang ito sa palengke. No, yung laman nung yung tupa. Yun lang eh. Na pwede mo lang makuha to. Hindi ito yung kailangan hanapin mo pa sa buwan. Pero meron silang ginawa na nung kinain nila to, nag-produce po ng kalakasan sa katawan. Kagalingan sa katawan na lahat ay fit to travel. Alam niyo po, isang maling-mali na portrayal ng yung sa Ten Commandments na binubuhat nila yung may sakit. Kumaga parang buhat-buhat nung pinakita po ron yung may sakit. Tapos merong kalesa na nandun yung mga may sakit. Maling-mali eh. Kasi ang nakalagay po sa Biblia, dito sa Psalms 105 verse 37, walang may sakit. Milyon po ito. Milyon yung lumabas sa Egypt na walang may sakit. Ni isa. Very specific po ang Bible dito eh. Na sabi niya gano'n, na ni isa sa kanila ay walang sakit. No? Walang mahina ang katawan. Fit to travel. Na may nangyari po ron. May kinain sila. Ano po yung kinain nila? Ito pong communion. No? Ay alam niyo, ang bilin nga ng Panginoon, kakainin niyo yan, naka-ready na kayo, naka-jacket ka na, naka-sapatos ka na, yung bagahe mo, kumaga, ready to
to leave the country. Parang gano'n. Ano ka na? Kung baga nakabihis ka na, hindi yung magbibihis pa lang. Alam niyo kapatid, dapat pagka tinawag tayo ng Panginoon, naka-ready kang sumunod. Hindi yung, ayusin ko pa to, hindi pa ako nakaplansya. Mga kapatid, pagdating ng linggo, dapat naka-ready ka na. No, hindi yung ang gagawin mo yung kumbaga, kung kailan 9 o'clock na, doon ka palang babangon, tapos maglalaba ka pa ng damit, patutuyuin mo pa yung damit. No. Ang pagtupad po sa kalooban ng Diyos, dapat naka-ready ka. Hindi yung, alam mo, gawin mo, linggo pa lang, maligo ka na. Sabado pa lang, maligo ka na naka-ready ka na, hindi yung damit mo dapat naka-ready na, yung suotin mo, yung mga gamit mo, yung lahat ng iiwanan mo. May mga kilala po ko dahil marami silang alaga na aso, yung gagawin niya yung pagkain ng aso, naka-ready na lahat, no? Bakit kasi? Magsisimba ka na At dito po, ang isang nire-represent nito, na sabi niya, kainin niyo yung communion na yan. Dito po sa Old Testament ito, na nakabihis na kayo. Ready to live na. Na naka-ready ka sa pagtupad na sa kalooban ng Diyos. Alam niyo, isang bagay po na napapansin ko rito, yung mga tao po na hindi, walang alam sa Bible, minsan ito pa yung nagmamarunong sa Bible na pwede ka naman magtrabaho na habang naglilingkod ka, yung mga ganito ganyan, ganun. Paano kung tinawag na full time, no? Ako naman po hindi tamad. Ako po yung nakapag-sideline din. Dahil nung time na yon, kailangan po talaga namin ng ako. Dahil yung time ko naman sa ministry, hindi naman meron akong time para makapag-sideline. At nakapag-sideline po, nagtitinda ako ng computer noon. At sa mga tinda-tinda ko, nakapagbukas po ng simbahan, yung perang yun. No, na nagamit, na yung kinita ko doon sa pagtitinda-tinda ko ng computer. Noong unang panahon, yung pagre-repair ko ng computer, na kung saan ako nakakarating, nakapagtayo po ng simbahan, hindi napunta sa akin yun. At basta pagka itong time na to, na sabi ng Panginoon, communion kayo, naka-ready na kayo, ibig sabihin, ready kang gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi yung nagpapatagal, ulitin ko, hindi yung magbibis pa lang, no, mamamlansya pa lang. Ang sabi niya, kainin nyo yan, mag-communion kayo, naka-ready kayo. Kapag magka-communion po tayo, make sure na nandun yung pagsunod mo sa Panginoon na hindi yung magka-communion ako, Lord, iingatan mo ko, poproteksyonan mo ko, pero deep inside, andun yung ayaw mong sumunod. Hindi po pwede po yun. No? May mga bagay ka kailangan i-release, katulad ng, alam mo yung mali na yung love life mo, o kaya mali yung plano mo, alam mo na, noon at tinatago-tago mo lang. Mahirap po kasi mag-communion ng gano'n na wala ka, alam mo na wala ka sa kalooban ng Diyos. Kasi noong time na to, dadaan ang anghel ng kamatayan. At kailan naka-ready ka mag-communion kasi i-release ka na. No? Naka-ready ka na nakabihis ka na i-release ka na pupunta ka na doon sa plano ng Diyos. Hindi yung urong-sulong. No? Naka-ready ka na, nakabihis ka na. At yun po yung nangyari. Dahilan sa pag-communion nila, yung may kinain sila na nakapagbigay ng kaligtasan, ng kalakasan sa kanila. Yung dugo nagbigay ng kaligtasan sa kanila, pero yung pagkain nila ang nagbigay po ng kalakasan sa kanila. Kaya nga sinasabi ni Jesus, etong aking dugo, inumin nyo. No? Simbolo ng kaligtasan ng Panginoon. At etong aking laman, kainin nyo. Na nagsisimbolize ng kalakasan natin habang buhay ka pa. No? At yung practice na yun, libong taon na. Yung practice na yun ng communion, mula noon hanggang ngayon, sinabi po ng Panginoon dito na, sabi niya gano'n, huwag niyong kakalimutan. Gawin niyo pa rin ang gawin ito. Sa atin po kasing mga hindi Hudyo, hindi natin masyadong maintindihan ito Pero dito po sa dito sa 1 Corinthians chapter 11, simulan po natin dito sa dito po sa verse 20. Simulan po natin sa verse 20. No?
check ko nga lang ito. Kasi ito pong Magandang Balita Bible dito sa mga tablets, eh, mali-mali yung mga verses niya. No? Kaya nga, ito po yung dapat nating i-check po natin. So, start po tayo sa verse 20. Verse 20, sabi niya gano'n, chapter 11, sabi niya gano'n, sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo. No? Verse 21, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala, kaya't nagugutom ang iba at ang iba naman ay naglalasing. Kasi noong time pong yun, ang iniinom nila, hindi po yung juice na tang na binili sa tindahan, hindi. Talagang alak. No? Talagang alak na nakakalasing. Kasi noong unang panahon, hindi naman binabawal yan eh. No, pero ngayon, yan po ay simbolo ng sanlibutan, yung naninigarilyo ka. Saan mo makikita yung sigarilyo na bawal sa Bible? Saan mo nakikita na yung alak ay bawal sa Bible? Yung alak, makikita mo bawal sa Bible. Pero yung sigarilyo, saan mo makikitang binabawal ng Diyos yan? Doon sa pakete. Yung mismong pack. No? Sa Amerika po, may nakalagay doon sa mismong pakete. No, na sabi niya, warning, ang bagay na to, ang sigarilyong ito ay nakakamatay. Sabi niya ganun, kung sino man ang sisira sa templo ng Espiritu Santo, ito to po, yung sigarilyo nakakasira doon sa templo ng Espiritu Santo, nakakasira doon sa katawan mo. Bawal yun. Basta nakakasira yan sa katawan mo, bawal yan. Ano pa? Yung pagkain na bawal, no, nakakasira yan sa'yo, wag mong kinakain. Tapos sabi niya ganun, ito ang aral na tinanggap ko. Talon po tayo, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon ay binibigay naman sa inyo. Aral, ibig sabihin, mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, pag-aralan mo naman ang communion, hindi yung subo na lang at inom na lang. No, kasi sabi niya rito kasi hindi rin tatalab pagka walang pag-aaral, walang understanding, walang unawa sa ginagawa. Ito po sinasabi ng Biblia. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Mga kapatid, ang communion po, unawain natin. No, pag-aralan naman natin bago ka mag-take nito. Naalala ko nga, nung mga bata kami, wala nang, kumbaga, every first Sunday, kakain ka, no? Yung tinapay nun, hindi naman tinapay, ostya, bilog. No? Sige lang, sunod lang kami, sunod. Hindi naman namin alam. Yung pala ito nakakagaling. No? At kapag kamali ang pag-take mo rito, nakakamatay. No? Very potent. Parang napaka-effective nito na kapag ka tinake mo siya, ininom mo siya, o kinain mo siya sa tamang paraan, gagaling ka. Pero kapag ka hindi tama yung paraan ng pagkain mo rito, mamatay ka. Katulad po ng kahit na anong gamot. No? Kahit na anong gamot na kapag tama ang pag-take mo riyan, pwedeng mapabuti ka. Pero kapag mali ang pag-take mo sa gamot na yan, mapapasama ka. Naalala ko po dati yung isang alaalaga namin noon, noong unang panahon na papakamatay daw siya. Bae, siguro 14 years old. No? Nandun siya sa mga kasama po nila, Pastora Juby, gano'n. Di pa Pastor si Juby nun. Sabi niya, magpapakamatay siya. Kaya sabi niya gano'n, naghanap siya ng gamot na iinumin niya mamayang gabi. Alam niyo mga kapatid, nung ginawa niya, ininom niya yung isang bote kung ilan pa yung natitira doon. Nagtataka raw siya, bakit hindi siya inaantok, hindi siya nawawala ng malay? Bakit, ano nangyari sa kanya? Sabi niya, akala ko ba mamamatay ako, ba't di namamatay? Umaga pa lang, hindi na raw siya nakakatulog, hindi naman daw siya namamatay. Ngayon, kinabukasan, hinahanap ni Pastora Juby yung gamot niya. No, kasi yung kinuha nung bata. Ngayon, tinatanong daw nila, anong gamot ba yun? Yung pampagising. Kasi nagre-review si Juby nun. Tingnan nyo, tumalab. Hindi siya nakatulog. Yung uminom, yung bata. Kaya nga, mga kapatid, ito po, patalastas lang yun. Katulad ng isang mabisang gamot, ang communion po ay, kung magko-communion ka, iti-take mo to sa tamang paraan. Nakakaalis ng sakit. Pero kung iti-take mo to sa mali-maling paraan, katulad ng gamot, no? Nakakamatay. At ito ang sinasabi niya rito, ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo.
Ang Panginoong Hesus noong gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ito yung time na sabi niya, alalahanin niyo ito every time. Hindi first Sunday lang. Kung hindi, every time maalala mo. Every day, kung pwede mong gawin. Hanggang ngayon po, ako po ay nagko-communion. No? Kahit ako mag-isa. No? May kaperehan, may tinaperehan. Sige, okay lang. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparit niyo, hanggang rapture. Kailangan natin gawin ito. Bakit? Nakakapagpagaling. Nakakapagpagaling. Pero, hindi mangyayari ito kung wala kang unawa. No? Kahit pa mag-take ka ng communion kada minuto eh. Kahit na ubusin mo yung tinapay doon sa grocery at mag-communion ka minuto, eh, ang mangyayari sa'yo, baka tataba ka lang. Pero, kung wala kang unawa, hindi mo alam ang magagawa nito, hindi ka rin gagaling. Kaya kailangan dito, sabi niya gano'n, na ito ang aral. Ibig sabihin, pag-aralan mo. Unawain mo. Bigyan mo ng understanding na dapat may understanding ang pag-take mo nito. Sino mo, sabi niya gano'n, ang sino mo kumakain ng tinapay, umiinom ng saro ng Panginoon ng di nararapat yung spelling ng nang, hindi NG, kundi N-A-N-G. Ibig sabihin yung way. Yung way ng pag-communion mo, yung nagmamadali ka, ganyan, mali. Yung way ng communion mo na, hindi mo nga alam kung bakit ka nagko-communion kasi nakagisna na lang. Mali po yun, hindi po tatalab ito. Sabi niya, di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon, kaya't siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng saro. Ano ibig sabihin ng siyasatin? Ito po, kung alam mo na nasa mali ka, malis ka rin. Kasi ang communion po ay nilagay ng Diyos sa simbahan para bantay sa atin na every time magko-communion ka, siyasatin mo yung sarili mo, hindi itatago mo sa sarili mo na alam mo nang mali, ginagawa mo pa. Hindi. Na ito nilagay niya para maging bantay sa atin na every time magsisiyasat tayo. At kung alam mo na wala ka sa kalooban ng Diyos, kaya ayusin mo yung sarili mo. Bakit? Hindi tatalab. Nalala ko po nung andun po ako sa ibang bansa, kami ni Pastor Danny, magkasama kami roon sa ibang bansa, 3 buwan kami roon. Sabi po ng mga tao doon na kayong umuwi, dito na kayo, masarap ang buhay dito, maraming pera dito. Alam niyo mga kapatid, doon sa loob ko, hindi yung kalooban ng Diyos. At kung mag-stay ako roon, mawala ako sa protection ng Panginoon. No, tapos sabihin natin, nandun ako sa ibang bansa, sabihin natin, magtayo ako ng simbahan sa ibang bansa, hindi naman kalooban pa ng Diyos. Ano mangyayari? Every time magko-communion siguro ako ron, may sabit sa puso. Bakit? Kasi alam ko, wala ako sa kalooban ng Diyos. Kasi, ulitin ko po, nilagay ng Diyos ang pagko-communion bilang bantay sa atin. Every time magsisiyasa tayo ng sarili natin, alam mo na wala ata ako sa kalooban ng Diyos. Ayusin mo. Ngayon, kung nasa kalooban ka ng Diyos, praise the Lord. At sabi niya gano'n, sapagkat sino man kumakain o umiinom ng hindi pinapahalaga ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, mapapabilis sa judgment sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit may hina at masasakitin ng marami sa inyo. Yung pagko-communion ba? Yung maling pagko-communion nakakapagbigay ng sakit? Aba, hindi ako nagsabi niyan. Ayan. Sabi niya, ito ang dahilan kung bakit ito ang reason. No? Hindi mo na kailangan magpa-doktor pa. Sabi niya, ito ang dahilan kung bakit may hina at masasakitin at marami sa inyo ang wala na. No? Hindi nakakabuti. Bakit? Supposed to be ingatan ka nitong communion na to, pero dahil sa hindi ka nagko-communion, wala kang protection. No? Siguro sapat na yung yung nagpe-fake ka kay Jesus. Kung nagpe-fake ka kay Jesus, may pagsunod ka. Ayan. Kung andun yung pananampalataya mo sa Panginoon, may pagsunod ka sa communion. At ito sinasabi niya, ito dahilan kung bakit may hina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Very holy, very banal. Tinagalog in English ko lang. Ang communion po. Ito po ay magbibigay ng protection sa atin. Ito ang depensa ng Diyos ngayong pandemic.
Kasi ito yung time na gumagapang po ang kamatayan sa lugar, sa lupain. At ang binigay po ng Diyos na pangontra riyan ay yung communion. Kaya tayo mga Kristiyano, mag-communion po tayo. No, hindi dahilan sa yung kailangan nakakatakot, hindi ganito, kundi yung andun yung pagtitiwala at pananampalataya at hindi po magkukulang ang Diyos sa atin. Ngayon, sabi ko nga, wala na si tatay ko, wala na si nanay ko, pero alam niyo mga kapatid, nung time na kahit wala na sila, andun yung may mga nananaginip at maging ako. Sabi ko sa inyo na nagkaroon akong pangitain sa tatay ko na may mga bilin. Ganon din ang nanay ko, no? Na kahit na wala na siya, andun yung nakikipag-usap na yung kapatid mo, gawin mo ito. Sabi ng tatay ko, yung kapatid mo. At tingnan nyo, hindi sila interesado sa mga na andun na sa langit. Interesado sila doon sa mga mahal natin sa buhay dito sa lupa. At kahit yung tao po na napunta sa impyerno, doon sa kwento dito sa Lucas, na sabi niya, Amang Abraham, pwede akong tumawid riyan. Sabi nga ni Abraham, hindi pwede, may bangin dito. Alam niyo, sabi niya, ganun yung mga kapatid ko. Somehow, yung mga taong nandun sa kabilang buhay na, iniisip nila yung mga kapatid ko. Same lang. No, na yung mga kapatid ko. Bakit? Kasi sila may pag-asa pa. Sila, yung mga kapatid natin dito sa lupa na nabuhay pa. At okay, ang kaligtasan po hindi mahirap, no? Kasi yung mahirap na part kinuha na ni Jesus. Ang dapat mong gawin, kausapin mo lang. No? Kausapin mo lang si Jesus, sapat na. Hindi mo kailangan magpapako, yung ginaganon mo yung sarili mo. Yung, basta, yung sinasaktan mo yung part ni Jesus yung. At ang kaligtasan mo, napaka dali lang. Hindi mahirap maligtas. Tanggapin mo lang yun. Sabihin mo, Lord, tanggapin mo ako. Tinatanggap kita, huwag mo akong kakalimutan. Yung mga simpleng salitang gano'n, yung katabi nga ni Jesus na magnanakaw na nakapako, sabi niya, Lord, huwag mo akong kakalimutan. Sabi nga, biglang, andun na kagad yung comment ni Jesus na ngayong araw na to, sasama kita. No? Dahil lang doon sa simple na tumawag lang siya kay Jesus na Lord, huwag mo akong kalimutan. No? Andun yung pag-amin niya sa mali niya. At ang bilis. Ang dali lang. Kasi yung mahirap na part, kinuha na ni Jesus yun. Yung ano pinapagawa sa atin, yung madaling part. No? Tanggapin mo lang si Jesus. Sige po, pray tayo. Panginoon, sa iyong mapagpalang kamay, pinagkakatiwala po namin ang aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, na habang nandito kami sa lupa, matupad namin ang kalooban mo. Hindi yung kalooban namin na katulad ng sinabi ni Jesus, not my will, but yours be done. Sa buhay namin ito, Panginoon, always, hindi yung gusto namin, hindi yung kalooban namin, hindi yung plano namin, hindi yung plano ng iba, hindi yung gusto ng iba, kundi yung gusto mo sa amin, yung dahilan ba't mo kami nilikha. Ba't mo kami nilagay dito sa simbahan na to, sa pamilya na to, kasi para matupad namin ang kalooban mo. Sa iyong mapagpalang kamay, Ama, inahabilin ko ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, babay na po. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.